Nakakakilabot na mga boses ng hiyawan ng mga kaluluwa narinig di umano sa isang napakalalim na hukay. Pinaniniwalaan na inihinto ang paghuhukay sa dakong ito dahil sa naabot na nila ang impyerno. Ibabahagi ko sa video na ito ang actual audio ng nai-record noon. Kayo na ang bahalang humusga kung ano ang agad na papasok sa inyong isipan. Pero ipinagpapaon ako na rin na kung mahina ang iyong loob ay mainam na wag mo na itong pakinggan pa. Maliban dyan, aalamin din natin sa video na ito ang nakakatakot na kwento sa paghuhukay sa nasabing dako at kung papaanong naabot daw nila ang kaharian ni Satanas sa ilalim ng lupa. At ang tanong, gaano nga ba ito katotoo at ano ang reaksyon o komento ng iba't ibang mga tao pagdating sa usaping ito? Tuklasin natin. Noong 1980s, isang pahayagan ang kumalat dahil sa titulo ng headline nito na "We Drilled Through the Gates of Hell". Ang nilalaman ng artikulong ito ay patungkol sa isang grupo ng mga Soviet engineers na pinangungunahan ng nagngangalang Mr. Azakov. Ang grupo nila ay mayroong proyekto na maghukay sa isang dako sa Siberia upang makakuha pa ng mga impormasyon noon tungkol sa sangkalupaan at ang pinakalayunin na alamin kung ano ba talaga ang nasa ilalim ng ating planeta. Batay sa aking nasa liksik, ang kabuang hukay na naabot ng nasabing grupo ay umabot sa 14.4 kilometers o 9 miles. Ayon naman kay Mr. Azakov na leader ng grupo, habang lumalalim anya ang kanilang paghuhukay ay unti-unti naman itong bumibilis sapagkat mas lumalambot ang lupa na kanilang nahuhukay habang ito ay lumalalim. At nang marating na nga ng grupo ang lalim na 9 na milya, dito na nakapagtala ng sobrang init na temperatura na umabot sa 1,000 degrees Celsius. Isipin na lang ninyo, ang ganitong temperatura ay katumbas ng 10 beses na init ng kumukulong tubig. Kasabay ng napakatinding temperatura na iyan ay ang mga weirdo at kakaibang tunog na narinig ng grupo ni Mr. Azakov. Hindi lang basta tunog ng tila ay kumukulong bagay, kundi mga tunog ng hiyawan at sigawan na tila ay mababakas ang napakasakit na nararamdaman. At para maging malinaw sa kanila kung ano ba ang kanilang naririnig sa kanilang nahukay, panandalian silang lumisan sa dakong iyon upang kumuha ng mas mataas na kalidad ng pang-record na kaya ring gumana kahit sa napakainit na temperatura o yung kung tawagin extremely hot tolerant microphone kasama ng iba pang equipment upang masuri ang mga tunog doon. Sa kanilang pagbabalik sa nasabing dako, agad nilang isinet up ang mga kagamitan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa, kaya agad na nila itong sinuri. At sa pagkakataon ding iyon, doon na tuluyang nangahintakutan ang grupo ni Mr. Azakov sapagkat hindi lang mas naging malinaw ang tunog, kundi mas dumami pa ang mga boses na naghihiyawan na animoy nagsisihingi ng tulong upang sila ay alisin sa napakatinding sitwasyon. Bunga nito, agarang inihinto ng nasabing grupo ang proyekto. Ang dako ay parang isang bahay na agad nilang inabandona. At sa pangunguna ni Mr. Azakov dito, ay lumabas sila sa publiko upang ikwento ang kanilang karanasan. At upang iyon ay patunayan, kalakip nilang inilabas ang tunog na nai-record ng kanilang kagamitan. Nabatay naman sa mga nakarinig dito, totoong nagbigay ito ng takot sa kanila, kasabay ng paniniwala na yung lalim daw ng nahukay nila Mr. Azakov ay ang dako na kung saan napakalapit na ng impyerno sa kanila. Pinapalabas nila na talagang mainam na inihinto na nila ang nasabing proyekto dahil sa hindi malabo na marating na rin nila kung sakali ang kaharian ng dyablo. At narito, akin nang ipaparinig sa inyo ang mismong recording na nakuha sa nasabing hukay.
Napakahirap magbigay ng komento sa totoo lang. Kasi kung iisipin natin na hiyawan nga iyon ng mga kaluluwa ng tao, ay talagang maririnig natin ang ganong tunog. Mga hiyawan na tilang nga humihingi ng tulong at saklolo dahil sa napakatinding sakit at hapdi mula sa pagkasunog na kanilang nararamdaman. At kung ating tatanggapin na totoong mga hiyawan nga iyon ng mga kaluluwa ng tao, ay tinatanggap na rin natin na ang impyerno ay nasa ilalim nga ng sangkalupaan na ating nilalakaran. Bagay na gusto kong liwanagin sa inyo. Kaya sa bahaging ito ay magbibigay ako ng kaalaman at mga puntos na maaari nating pagbatayan na baka nagkamali lang sila Mr. Azakov ng interpretasyon sa kanilang nai-record. Pag-aralan pa natin. Well, malaganap nga naman ang paniniwala na ang impyerno ay nag-e-exist na at ito ay nasa kailaliman nga daw ng ating lupa. Kaugnay nito ay ang paniniwala din na may mga tao nang napupunta doon sa impyerno. Yung tipong pagkamatay ng taong masama ay kaagad daw itong napupunta doon. Pero kung Biblia ang pag-uusapan, totoo nga bang may impyerno na? Nag-e-exist na nga ba ang dakong ito sa ating panahon ngayon? Bago ko sagutin yan, alam nyo ba mga kaibigan na maski si Satanas ay wala pa doon sa impyerno? Tama, wala pang Satanas sa impyerno. Ngunit, nasaan nga ba sa mga pagkakataong ito si Satanas simula pa noon? Ganito ang sabi sa Job 1:7. Tinanong ng Panginoon si Satanas, "Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon?" "Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig," sagot ni Satanas. Ibig sabihin, narito si Satanas sa daigdig. Gumagawa pa siya ng mga kaparaanan upang ang mga tao'y pasamain para makasama niyang maparusahan sa araw ng paghuhukom. Kaya ang tanong, meron na bang impyerno? Narito naman ang sagot sa Apokalipsis 20 talatang 10 at 14. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid bagay ang dagat-dagatang apoy. Sa madaling sabi, wala pang impyerno na nag-e-exist ngayon sa ating mundo. Ni wala pa rin si Satanas doon sa impyerno. Sapagkat batay sa talata, ang impyerno o yaong tinatawag na dagat-dagatang apoy ay mangyayari pa lamang sa araw mismo ng paghuhukom. At ito ay magsisilbing ikalawang kamatayan. Doon pa lang din anya itatapon si Satanas kasama ng kanyang mga nadaya, kung saan pahihirapan sila araw at gabi magpakailan-kailanman. Sa makatuwid, yung nai-record nila Mr. Azakov ay maaaring nagkamali sila ng interpretasyon doon. Maaaring iyon ay mga singaw lamang ng lupa dahil sa napakatinding init at pressure, at nabigyan lamang ng ibang pakahulugan. Dahil alam din naman natin kung gaano kalikot ang isipan ng mga tao pagdating sa mga ganitong usapin. Pero sa tingin ninyo mga kaibigan, ano kaya ang nai-record na iyon nila Mr. Azakov? Naniniwala pa rin ba kayo na mga hiyaw iyon ng mga kaluluwa?